Okay, let's go to Puerto Princesa, Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center, Crocodile Farm. So tingnan natin kung makapasok pa tayo. Sana pwede pa, no? Entrance fee dati 35 or 40 ba yun? So ngayon, di ko alam kung magkano na. Check natin. Yun na nga, at maligayang pagbabalik ho sa akin sa ikatlong pagkakataon dito sa Crocodile Farm ng Puerto Princesa City, Palawan. Oo, bumalik ako ulit dito, or bumalik pa rin ako gawa nung una kong punta kasi dito. Maliliit yung mga buhaya, tsaka yung mga ahas. So baka ngayon may progress na. Ano yung ahas sa dalawa dati na maliit pa? Wala na yun, sir. Wala na yun? So anong wala na ahas? Wala na po. Buhaya na lang. Sige, tara. Yung nabanggit kong kulay dilaw na ahas or yellow phyton, yun po yung isa sa aking tinarget ngayon na balikan dito para makapag-picture ulit. So naisip ko na 'di ba ang ahas ang phyton ay tumatagal daw ng 30 plus years. So naisip ko na baka after 7 years since 2018 ako dito, baka mas malaki na siya ngayon. Ibig sabihin baka naging dambuhalang ahas na ho siya. So to my surprise, ibig sabihin nakalungkot kasi sabi nitong mama na hindi na daw existing si yellow phyton, wala na daw sa lugar. So yun ang pagkakarinig ko. Hindi ko na rin kung ano nangyari. Hindi ko na rin kinulit kung asa na. Yung buhaya na yan ay sinubukan ko rin kargahin para makapicture, pero hindi ko kayang hawakan yung kanyang tiyan. Basta something like, basta hindi ko kaya. Nakakilabot, parang ayoko. Anyway, ito pala si Rio. So mamaya meron naman tayo dito, yung parang travel guide o anong tawag yan, parang instructor. Siya yung matuturo sa atin, siya yung parang mag-o-orient sa atin kung sino ito, anong meron dito, at kung sino siya, bakit siya bida sa museum na to. So pakinggan ho natin. Sa ngayon po, start na po yung ating meeting. Pulatin po kayo. So magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. So ito po yung dating kilala sa tawag po ng Crocodile Farming Institute or CFI. Established po ito noong 1987. Ito po yung kauna-unahang crocodile farm sa buong Pilipinas. Ako po si Alvin. Samahan ko po kayo mula po dito hanggang sa kulungan po ng ating mga buhay na buhaya. Then pagkatapos po ng ating tour, baka gusto po sa inyo na kapag-picture, kapag-tawag ng isang mga buhaya, proceed po kayo sa ating tour. Versus nagkalas po nakatake naman po yung kanila, mga puso, safe na po, hawakan. Dito po lusong ba yung kapayo na hawakan? Ito na po rin yung okay. So bago po tayo pumunta doon, ipakilala ko na po sa inyo. Ito po ay tunay na lutuan, balat ng isang buhaya. Ang pangalan nito ay si Rio, R.I.O. from Rio Balibro, Pataraza, southern part po ng Palawan. Si Lolo po ay from Augustin del Sur sa Mindanao, nahuli naman po na sa tabi 2011. Si Lolo po ay mas mahaba kay Rio ng 1 metro. Kaya po siya kinilala ng Guinness Book of World Record na pinakamalaking buhaya sa buong mundo. Kung hinahanap ko si Lolo po ay nasa dito sa Manila. Next station po, Passion House. So yun na nga, balik kapag ikay mahilig sa buhaya or enthusiast ka talaga sa mga amphibians, reptiles, at kung ano na man ay marami ho ditong makikita sa Crocodile Farm. Bali, lalo na yung buhaya, so dito pala nagsimula, or ito yung pinakauna-unahang buhayang nahuli at ginawa exhibit. Anyway, so kayo na ba narinig naman At itong pupuntahan natin is yung parang hatchery area, kung saan nangingitlog at nagkakaroon ng mga maliliit na mga buhaya dito. So pakita ko natin sa inyo ang itsura. Hello. Kamusta? Okay ka lang dyan lalay Freshwater crocodile or Philippine crocodile. Hello. Di ko alam kung anong tunog ng buhaya, kung meron ba. Makasagot niyan mga taga Agusan. Tulog. Okay. Kawawa naman. Pero siyempre bata pa yan. Kakaano lang yan siguro. Kakasilang. Kakahatch. Grabe, hindi ko ma-attempt na hawakan kanina. Sinubukan ko lang naman kanina pero di ko kaya. Yan, dami nila
Sige, abante na po doon. Tapos mamaya po, after po ng tour, sa mga gusto pong ma-picture taking nagkakadals, bike po kayo, agad po din sa ating ano po ha, sa ating photo booth. Dito po may kabila po daanan. Para sa mga gusto pa pong makakita ng iba't ibang animals, meron po tayo dito. Taas po yan. Ayan po, para po sa mga pangalan, sukat, pinanggalingan po ng ating mga buhaya, meron po tayo mga labels po dyan. Ito po mga pangalan po nila. Ang pinakamalaki po dito ay si Makmak. Ito po mula po sa barangay Makaraskas. 17 feet kasi haba na po niliyos kayo po sa lati. 8 years old na po yan si Makmak. Ayan, gumagalaw-galaw. So, doon niya kaya tumalon? Hindi na po siya, mabigat na po yan sila. Pero kung sakaling malalim ng tubig, makakabuelo po, pwede po yan. Okay. Ang pinapakain po natin sa kanila dito, karning manok, baboy, isda, baka. Nakamali lang, baka. 5 to 10 kilos kada buhaya, once a week lang po, hindi po araw-araw. So hindi po nila kayang lumunok po na isang buong tao. For example, ako po, nakulong po dyan. Kaya pong kainin niyo po sa akin ay parte lang po ng katawan. Kaya huwag po kayo mag-alala yung matitira pa po sa inyo. At least, Taba niyo, oh. Mataba. kasi kalayahan. Ito po yung ating mga bagets na maliyan sa mga crocodile. At mga ng puso po. Mga buawala. Yung crocodile po, wala po silang kakayahang huminga sa ilalim po ng tubig. Pero kaya po nila magpigil ng hininga sa loob po ng 2 oras. Oh, grabe. Po silang malunod. Malunod din po yan sila. Okay, so dito na po yung ating ano po ha. Kapag dito namin yung ating guided tour. Sa mga tapos na po dito, pwede na po Dami-dami. nature park. Ay, Diyos ko, ang malaki. Magandang umaga po. Magandang hapon sa ating lahat. Thank you so much po. Ayan. Ay, kadami. Ano yun naman ito sila kung magsobrang dami? Ito, mahabol na itong tao. Ito yung ano, talagang nakatakot sa lahat kasi nasa ilalim na talaga siya ng tubig. So parang naghahanda siya ng puwersa, enerhiya para tayo ay talunin, no? So kung tatalon yan dito ngayon, pwede tayo mahagat niyan. Malaki niyan. Si, hindi ko alam kung sino pangalan niyan. Basta hindi siya ang pinakamalaki, malaki lang siya tingnan dahil sa nasa ilalim siya ng tubig. Pero grabe no, nag-ano siya, nagko-camouflage siya sa salumot. So, ibig sabihin, what more kung sa ano siya, nasa ilog or sapa. Halalala, gumalaw. Patay ka. At mo kayong mata. So yun, sana kayo rin ay makapunta sa lugar na to dito kung saan live nyo talagang makikita ang mga dambuhalang buhaya na to. Nakakatuwa, no? Nakakatakot na nakakatuwa. Kasi nga, kahit pa nasa malayo lang sila, pero alam niyo yung ating ano, nag-overthink tayo, baka tayo talunin. Kaya nung huli kong punta dito, syempre alam niyo naman ako talagang matatagalan, kaya nga ayaw ko sa mga naka-programmed na mga biyahe. Yung may mga itinerary, ganyan, no? Mga marami kayong kasabayan kasi ako talaga sadyang naiiwanan dahil nga sa talagang ino-enjoy, sinusulit ko yung moment gaya nito. Hindi ako yung tipo sa taong daan lang, talagang gusto kong nagmo-moment, ini-enjoy. So gaya niya, no? Di ba, oh, yung mata niya, oh, tumitingin sa atin, oh. Oh. Siguro ini-estimate niya na tayo kung paano niya tayo ngayon kakantihin. Paano niya tayo dadalihin. Yan. Katakot. Pero parang ano siya, nakahilata lang siya. Kasi yung kanyang mga palad. Ayan. Ang galing. Okay na. So nakatakot. Tapos nung tinignan niya ako dati kasi nakapikit siya nung araw eh. Tapos nung nakita ko siya, yung kanyang mata bumuka. Tapos parang sama ng tingin niya sa akin. Kaya yun, takbo ako malala. Tapos nagsigalawan itong mga natutulog na buhaya. Nagpapahinga. Ang galing. Pakalaki nila, no? Tatanda na, 80 years old. Ito naman yung mga baby, mga bata pa lang. Ito mga ski chairman. Yan, mga ski chairman, mga ski kagawad. Mga buhaya na sila pero maliliit pa, kaya ang kukit pa na tignan. Tapos iba naman, ito naman sila ang mga ano, yan si sa Malacanang. Yan, Malacanang level na yan. So sana makapunta rin kayo dito sa Crocodile Farm ng Puerto Princesa City para naman makita ho ninyo talaga actual live na live itong mga buhaya ho rito. At syempre, madala pang palad ho ninyo itong ating mga dakilang mga politiko, mga politician, mga leaders, no? Government leaders natin dito sa Pilipinas. Merong mga maliit nga, mga ski chairman level, merong mga kagawad, mga municipal councilor level, may mga mayors, governors, congressman,
and mga ayun, nasa Malacanang at ang mga cabinet secretaries na mga krako talaga. So lagi silang sinasabihang buhaya, no? So, kaya yan, pag pupunta kayo dito sa Crocodile Farm, makikita mga naglalakihan ng buha ng mga buhaya, agad-agad may isip ko ninyo ang mga personality natin ngayon sa Pilipinas, sa mga politician, no? Lalo na yung mga taga House of Congress. Grabe, as in House of Crocs nga, iba ang tawag ng mga Pilipino, karamihan ng mga Pilipino or majority of the Filipino people called the House of Representative as House of Crocs. Diba, so nakakalungkot lang. So tinanong ko ngayon si Wikipedia kung bakit laging inahahambing si buhaya sa mga corrupt official na mga political leaders. What does the crocodile symbolize in the Philippines? Nowadays in the Philippines, crocodiles are widely regarded as dangerous animals regardless of the species. They are stereotyped as bloodthirsty monster and are associated with greed. Corrupt government officials and selfish athletes are called buhaya, the Filipino word for crocodile. So yun, no, ang sagot ni Wikipedia tungkol sa mga buhaya at mga kurakot na mga politician natin and mga government employee ni buhaya. So parang yun, gumalaw yung ano pa. Anyway, so yun, no, nakakatakot. Same with mga politicians natin and mga government officials na nakakatakot yun kasi andyan sila para magtrabaho at magserbisyo sa atin dahil po yung kanya sinumpaang katungkulan at dun sila bayad, pero yun, gagatasan pa tayo. Brrr, brrr. Dik. Ito yun, mayroong wild boar pala dito. Basta may mga video ko dito dati, sayang nga lang at nawala. Di ko alam kung na-save ko ba yun. Hahanapin ko yun nang ma-share ko naman sa inyo dyan sa mga nanonood. Baboy damo, sos ohinobarbos. Basta baboy ramo or wild boar. Tama ba? Dik. So dito sa Crocodile Farm is maraming makikitang mga samot-saring mga wild animals kung saan kinoconserve ho nila at inaalagaan. Siguro pinaparami na rin, no? Kaya nitong ating napuntahan or nakitang kulungan ng wild boar. Tsaka wild boar, no? Itong wild boar na to dito, dati ko na siyang nakadaw pampalad back in 2018. Dik. So ito yung mga wild boar. Mga ano yan, mga baboy ramo. Sabi nila masarap na itong kainin eh. Kilawin, kainan ng hilaw. Mali yata yung sinabi ko dito na wild boar kasi ano pala sila, bearded pig. So hindi ko alam ha, saan ba mga expert dyan? Ito bang baboy ramo is yun na yung bearded pig or yung baboy ramo is yun yung wild boar? Ano ba talaga ang tawag dito sa kanila? Oo nga pala, balikan ko lang 2018. Hindi ho to siya, solo na siya dito nung time na yun. So, siguro hindi ko na nakita. Basta ito lang nag-iisa dati, tas lalaki pa siya. So ngayon meron na siyang partner, meron na siyang kasama. So siguro pinaparami ho sila dito. So yan ang Crocodile Farm. At least dito nakita natin live, actual yung buhaya. Hindi man pwedeng hawakan kasi bawal nga yun. Gusto mo pakagat. So dito panigurado may mga buhaya siguro to dito. Galing. So time check tayo dito, it's 4:53 pero meron pa rin final batch yata sila, grupo para mag-tour. Ang dito entrance ganun pa rin na 40. So walang pinagkaiba. Parang dati 35.
So tumubo ng 5 piso sa loob ng 7 taon. So mababa pa rin. So yun na, no? So yun nakita natin doon, mga buhaya na nakakatuwa. Kasi nakalabot yun na, nakatakot kapag nakatira ka sa Agusan area. Tapos dumadaan yung bangka mo sa maraming buhaya. Diba? Good luck. Marami kayong mga namamatay doon. Oo, talagang ang natira ulo na lang. Kasi yung buhaya ay kumakain pala sila ng katawan ng tao, hindi pala buo, kundi pa isa-isa. O parte lang pala, o bagakat lang sila. So buhaya nga literal. Oo, yung mga kurakot. So mahilig sa cats. Oo. Kaya pala buhaya representing mga kurakot ng politician.